Hi mga kumare, welcome back to my YouTube channel. For today's video, bagong loan app na naman yung ating i-review. Ito ay si Cefil Cash Loan. Meron siya guys 4.2 rating sa App Store. Sinasabi nga guys dito kay Cefil Cash Loan, pwede tayong maka-loan up to 30,000 pesos. Pero syempre kagaya nga ni sinasabi ko palagi, kapag bago tayo sa isang online loan application, hindi naman ganun talaga kalaki yung ino-offer nila. Ito bang si Cefil Cash Loan is maaasahan ba natin or hindi? Disclaimer lang po guys, hindi po ako isang agent ni Cefil Cash Loan. But before guys, if you're new to my YouTube channel, please like and subscribe to my YouTube channel, everything you need to know. Yan na nga guys, after ma-download, we need to input muna yung ating mobile number. Then click lang natin yung get OTP, then enter natin or input natin yung sinend nilang OTP para tayo ay maka-sign in. After nyan, ito yung lalabas sa ating dashboard. Ang sinasabi nga, maximum loan amount is 9,900. So tingnan natin kung 9,900 ba yung pwede nating ma-loan. After clicking yung apply, we need to fill up or fill in yung ating personal information. Next naman guys, hihingi nila yung details ng ating work information. So ito yung mga choices. Pwedeng student, retire, or unemployed. Next naman is manghihingi sila ng emergency contact. So tatlo po yung hihingi nila and yung tatlo na to dapat naka-register to sa phone book ng ating cellphone. Next is manghihingi sila ng info or magki-credit check sila. So isa naman sa pagpipilian dito, pwede na ilagay na wala tayong loan. Next is manghihingi siya ng ID. So any government issued ID yung pwedeng ilagay. Next naman is magkakaroon ng face identification. And manghihingi siya ng permission to allow yung access sa ating camera. Next naman guys is manghihingi siya ng bank information. So ako ang nilagay ko lang is yung e-wallet or yung GCash number ko. After nyan, ito yung lalabas sa ating dashboard. So nakalagay maximum loan amount daw is 5,000 pesos. From sa sinasabi nilang 30,000 to 99, naging 5,000 pesos. Pero ito guys, na 5,000 pesos is for approval pa siya. Hindi kagaya dun sa iba guys na kapag nakapag-fill up na tayo ng mga information na hinihingi nila sa atin, is may kita talaga na natin kung magkano ba talaga yung malaloan natin. Dito is subject for approval pa siya, kagaya nga nito. Ayan yung nakalagay sa baba na sinasabi, your actual loan limit depends on your credit assessment. Pero dito guys, kung titignan natin, yung 5,000 daw, yung loan term niya is 90 days. And yung amount na marireceive daw natin is 4,950. May service fee na 50 pesos and interest na 405 pesos. So dito guys, medyo kapag ganito yung mga loan na nakikita natin, parang dapat medyo maging aware or akabahan tayo kasi parang too good to be true yung pinakikita niya. Kasi guys, kung titignan natin, 90 days or 3 months bago mo siya bayaran, tapos ang interest lang is 405 pesos, tas ang service fee lang is 50 pesos, which is hindi usual dun sa mga loan or online loan application. Pero dahil nga gusto natin subukan, trinay ko i-click yung submit. Then after i-click yung submit, manghihingi sila ulit ng permission to allow yung i-access nila yung locations and yung contacts natin. After natin i-allow, may kita natin yung loan details. So dito guys, kung mapapansin nyo, yung loan details, loan term nga is 90 days. Tapos amount na marireceive mo daw is 4,950. Ang service fee is 50 pesos. Tapos yung interest na binanggit kanina na 450, dito guys, tingnan nyo, nawala siya, 0. Dito guys, naging hesitant na ako kung i-confirm ba natin para malaman kung 4,950 ba yung marireceive natin and payable ba siya after 3 months. So ang ginawa ko guys, dahil medyo kinabahan ng kumari nyo, bumalik ako dun sa App Store and tinignan ko yung reviews. Then may kita dun sa reviews, ito nga sinasabi na worst app ever. Na same dun sa ating kanina na ang in-offer sa atin is 5,000 pesos with 90 days payable. But di ba sinabi dun kanina na subject pa for approval or depende yung ibibigay or i-offer sa atin based dun sa ating credit assessment. So dito nga sa kanya, yung base sa kanya credit assessment, siguro na-approve sa kanya is 1,600 and payable siya in 7 days and ang na-receive niya lang is 944. So yun nga guys, kapag siguro kanina, kapag clinic natin yun confirm,
then under review yon, ganito yung pwedeng mangyari sa atin mga kumare. At guys, nagbasa pa ako ng iba pang reviews na sinabi nga rin na honest review, yung service fee nga is way too high daw. Na you borrow 5,000, they will credit you 3,000 and 2,000 and for the service fee. Kaya kanina talaga guys, parang kinabahan ako na parang meron something kasi kakaiba talaga. Yung 5,000, payable siya after 3 months and napakababa no interest and ang service fee. Tapos under review, which is yun nga parang anggara, 'di ba? Na sinasabi yung binigay nila or pinakita nilang 5,000, subject pa yun for review and depende nga yung ma-offer nila dun sa kanilang credit assessment. Kaya guys, kapag kunwari parang may nakita kayong ganito na parang too good to be true yung isang OLA, wag po tayong magpaakit. Mas maganda po na siyasatin nating mabuti kung okay ba yung OLA na to. Mas maganda na manood ng reviews or magbasa pa ng reviews kagaya nga po ng ginawa ko. Huwag po natin hayaan na maloko tayo. Kaya guys, kapag nakita nyo tong CEPIL loan application na to, i-disregard nyo na siya. Para sa akin, pero sa inyo, kung sa tingin nyo or okay lang sa inyo yung ganitong interest, nasa sa inyo pa rin po yung desisyon. I hope nakapagbigay ako ng isang magandang information. That's all for today's video. Thank you and God bless us all.